Part 154, Gretchen Finale. Mga ka-summer, hawakan ninyong mabuti ang inyong mga puso dahil narito na ang uli. Ang pinakahihintay at ang pinaka-dramatikong pagtatapos ng kwentong umagaw sa ating puso at luha. Ang grand finale ng buhay ni Gretchen. Sa likod ng malamig na rehas, tuluyan ang gumuho ang mundo ng mapagmataas na si Rohel Yamamoto. Sa pagtalikod ng sarili niyang ama, harapin kaya niya ang habang buhay na pagdurusa ng may pagsisisi o baunin ng puot hanggang sa huling hininga? Habang sa isang tagumpyar, isang balita ng kamatayan ang yayanig sa bansa. Patay na ba talaga ang dating aktres na si Bianca Inoue? O isang bagong pag-asa ang naghihintay sa kanya sa kabilang ibayo sa turo na nag-iisang lalaking nagligtas sa kanya sa kamatayan? Sa gitna ng pag-agos ng luha, isang huling yakap ang magiging simbolo ng pagpapatawad. At para kina Gretchen at Demetrio, pagkatapos ng matitinding unos, dadaan ng mga taon na ang bawat bukas puno ng ngiti, lalo na sa pagdating ng mga munting anghel na magpapalambot sa puso ng isang cold-hearted billionaire. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, anong takot ang muling lulukob kay Demetrio sa pagdating ng bagong biyaya ng tadhana? Huwag kukurap mga kasummer dahil sa huling pagkakataon, narito ang katapusan ng laban at ang simula ng walang hanggang pag-ibig sa pagtatapos ng kwentong pag-ibig ni Gretchen at Demetrio. What did you say? Anong hindi na ako po pwedeng makalabas pa dito? Galit na asik ni Rohel sa kanyang lawyer na siyang nag-handle ng kaso niya. Pasensya na po kayo, Mr. Yamoto, pero si Master Daichi po mismo ang may utos na hindi na kayo maaaring makalabas pa. Wala na ring mga abogado pa ang tatayo para sa inyo at sa kasong kinakaharap ninyong dalawa ni Master Kevin dahil na rin sa impluensya ng inyong ama at ng pamilyang Inoue na nag-file na rin ng kaso laban sa inyo. Mahabang paliwanag ng abogado. Naikuyom ni Rohel ang kanyang kamao. So his father really chose that bastard Colin over him. Mahina siyang natawa. Tawa na nauwi sa isang walang buhay na halakhak. Over and over again, he was neglected. Mula pa man noon hanggang ngayon, he wasn't chosen at all. Ilang sandali pa lumitaw ang kanyang ama kasama ang maraming bodyguards. Nanlilisik ang kanyang mga matang sinugod ng matandang lalaki, subalit hindi pa man siya umaabot sa kinatatayuan nito na harang na siya ng mga bodyguards. Bakit nandito ka? Para tingnan kung gaano kamiserable ang buhay ko sa kulungan? Ano? Naipaghiganti mo na ba si Denver? Siya lang naman ang mahalaga sa'yo, hindi ba? Sa inyong dalawa ni Mommy. Kaya nga mahal na mahal ninyo si Colin at siya laging pinapaboran ninyo kesa sa akin? Galit niyang asik. Huminga ng malalim ang matandang lalaki bago marahang naupo. Make him sit down. Sa pilitan siyang kinaladkad ng mga guards paupo sa silyang kaharap ng sarili niyang ama kahit nalabag sa loob niya. Do you know the reason why you are here, Rohel? Sarkasa ko siyang natawa. Of course, to make me suffer, hindi ba? Well, newsflash, old man. Kahit ano pang gawin mo sa akin, patayin mo man ako, hindi ako hingi ng tawad sa ginawa ko kay Denver. At kung may pagkakataon lang na makakalabas ako dito, isusunod ko rin si Conan at ang magiging anak niya. Isang malamig na titig ang ipinukol ni Daichi sa kanyang anak. Kung kanina bahagya pa siyang nakaramdam ng awa sa sitwasyon nito, ngayon naglaho na yon. Mukhang tama nga ang desisyon namin na manatili ka dito, Rohel. From what I heard now, you could be very dangerous outside. Magalit ka man sa naging desisyon ko ngayon, mas pipiliin kong yon ang maramdaman mo kaysa hayaan kang tuluyang sirain ang buhay mo. You may see this as an abandonment, but for me, this is mercy, Rohel. As your father, wala ako ibang hangad kundi yung mapabuti ka, even if it means you will hate me forever. Ilang sandali pang pinagmasdan ni Daichi ang kanyang anak. This isn't what he wanted for him, but there is nothing he could do about it. Mahal na mahal kita, anak. Mahal ka namin ng mommy mo at patawarin mo kami kung gagawin namin to sa'yo. Aniya bago tuluyang nilisan ang kinaroroonan ni Rohel na mabigat ang kalooban. Kasalukuyang nagmamaneho si Demetrio papunta sa pier. Binuksan niya ang radio ng kotse habang binabaybay niya ang daan. Sensitibong balita. Dating sikat na aktres at model na si Bianca Inoue, napabalitang pumanaw na matapos makamit ang hustisya sa pangahalay sa kanya ng ilang mga kalalakihan. Natatandaan na nasangkot sa ilang kontrobersiyang aktres bago ito nagpakasal at nag-retire sa entertainment industry sa isang elite magnate na pinsan ng kilalang negosyante na si Master Colin.
Nitong nakarang araw lang napabalitang dumaan sa isang domestic violence at sexual abuse ang naturang aktres na naging sanhi ng depresyon nito na nagtulak upang kitilin nito ang sariling buhay. Sa ngayon, kasalukuyang nagluluksa ang pamilya ng biktima at tumangging magbigay ng pahayag habang kasalukuyan ng nakakulong at nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang asawa nitong si Kevin Yamoto, amang si Rohel Yamoto at iba pang salarin. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Demetrio bago inihinto ang sasakyan sa pier. Nang bumaba siya, natanaw niya ang isang babaeng nakasuot ng jacket at cap na nakaupo sa silya at naghihintay sa kanya. Did you wait for that long? Tumayo naman si Bianca at agad na umiling. Hindi naman, mahina niyang bigkas. Noong nakaraan lang naisipan niya nang tapusin ang buhay niya. Wala na siyang mukhang maihaharap pa sa madla pagkatapos ng nangyari sa kanya. Subalit nang akmang tatanong na siya sa building, dumating si Colin at pinigilan siya. If you really want to die, then I will help you, sabi pa nito. Here is your passport and new identity. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. You are the reason why the culprit of my parents' death got caught, and I owe you that. Use that new identity to live a good life, Bianca, and I hope you will find peace while away from all of us. Ani Demetrio. Antonia Lim. Hindi mapigilan ni Bianca ang mapaluha habang hawak ang dokumentong binigay ni Colin sa kanya. Patay na si Bianca at tuloy na rin niyang ililibing lahat ng alaala sa pangalang yon. From now on, she will live as Antonia. Maraming salamat, Colin. At patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo ni Gretchen noon. Pakisabi kay Gretchen, humingi ako ng tawad at pasensya na. Kung hindi ko siya kayang kausapin ng personal, wala akong mukhang maihaharap sa kanya. Maraming salamat sa lahat. Tipid ng umiti si Demetrio. Huwag mong isipin pa yan, Bianca. The important thing is everything is now alright. Ngumiti din pabalik si Bianca. Pwede ba kitang mayakap kahit saglit lang? Hindi naman nagkatubili si Demetrio at binuksan ang kanyang dalawang braso. Lumapit si Bianca sa kanya at yumakap. Niyakap din niya pabalik ang babae kasabay ng marahang pagtapik sa likuran nito. You are my one true friend, Colin, my savior. Magmula ng mga bata pa tayo hanggang ngayong lumaki tayo. I wish you all the best in life. Kayong dalawa ni Gretchen at ng baby ninyo. Puno ng emosyong wika ni Bianca bago siya bumitaw sa lalaki at tumalikod na. The moment she stepped on the ship out that will bring her to another country, her new life begins, a life full of hope and determination. Nilingon niya si Colin na nakatanaw sa kanya. The next moment, she saw a familiar figure beside him, a pregnant woman waving her hand at her. She waved back. Looking all those times they are together, she was filled with hatred. Pero ngayon, nakuha niya ng umiti habang nakatanaw sa babae. Binaling na niya ang kanyang atensyon sa karagatan at sinalubong ang maalat subalit mabining hangin. Di man siya muling makakabalik sa buhay na meron siya noon, natagpuan naman niya ngayon ang kapayapaan na nais niya. Will Bianca be alright? Tanong ni Gretchen habang nakahilig sa braso ni Demetrio. She will. Wherever she goes, she's under my protection. I hope she can start a new life. Demetrio? Deserve niyang mamuhay ng tahimik at malayo sa lahat ng mga nakasakit sa kanya pagkatapos ng pinagdaanan niya. Buntong hininga niyang sambit. Pinataka ni Demetrio na isang mabining halik ang tuktok ng ulo ni Gretchen bago sumagot. Sigurado ko, mangyayari yon. Bianca may be a brat but she has a strong personality. Nalagpasan niya na ang pinakamahirap na parte ng buhay niya kaya kakayanin niya ang hinaharap niya. She will live in peace just like us. Nagkatinginan sila ni Demetrio at sabay na napangiti. For once in her life, banayad ang pakiramdam niya. Walang pag-aalala sa seguridad nila at sa mga maaaring banta sa buhay nila. Nakakahinga na siya ng maluwag at handa na sa panibagong parte ng buhay niya. Buhay na kasama si Demetrio at ang mga magiging anak nila. Do I really need to go? Tanong ni Demetrio habang nakaupo sa kama nilang mag-asawa. She was resting also in their bed, leaning on the headboard with her big fat belly. Huminga siya na malalim bago tumango. Kagabi ba to? Tanong ng tanong sa kanya. Pero alam naman niya kung ano ibig sabihin nito. He just wanted her to let him not to go. Ano ka ba naman? That's an important meeting, Demetrio. At saka, umalis ka rin naman noong nakarang buwan and nothing's wrong with it. Mahinahon niyang tugon. Sa pagkakataong yon, bigla na lang tong humilatas sa kama kahit nakabihis na.
Never did she imagine that this cold, emotionless billionaire husband of hers is such a big baby. Parang ayoko nang tumuloy. Maybe I could just send one of the board members. Ano sa tingin mo? Anito at mukhang nagpapakyut pa. Since when did you start slacking off? Akala ko magsisipag ka para bigyan kita ng kapatid ni Dale. Sarkastiko niyang turan. Sa sinabi niyang yon, mabilis na pabalikwas ng bangon si Demetrio. Yeah, right. Masigla nitong wika. Napailing na lamang siya. Tumayo na si Demetrio mula sa kama at hinila ang suitcase ito palabas kahit pamanlabag sa loob niya. 5 araw siyang mawawala para sa isang web summit na gaganapin sa New York. Kung siya lang masusunod, hindi siya aalis ngayong buwan dahil kabuwanan na ni Gretchen. But his schedules are already tied kaya't wala na siyang magagawa. At isa pa, kailangan niyang bumawi dahil sa negative outcomes ng mga isyong kinasangkutan ng kanyang tiyuhin noong mga nakarang buwan. Nang maipwesto niya na ang suitcase sa labas ng kanilang silid, muli siyang bumalik sa loob at naupo sa gilid ng kama malapit kay Gretchen. Will you be okay here? Masuyo niyang tanong. Nakangiti naman tong tumango. Huwag mo ko masyadong alalahanin. Nandito naman sina Grandma Marie at Grandpa Daichi. Nabanggit ko na rin kay Grandma Hermania na aalis ka, kaya pupunta yun dito maya-maya kasama si Mommy. Huminga siya ng malalim bago tumango. Mabuti naman kung ganon. I will call you from time to time. Answer the phone so I won't get worried, okay? Muli, tumango si Gretchen. Mula sa kanyang asawa, bumaba ang kanyang kamay sa maumbok nitong tiyan at pinatakan niyo na isang magaang halik. Huwag kang masyadong maglilikot, okay? Don't give mommy a hard time. Kausap kay Dale bago ginawaran ng halik sa noo si Gretchen. I'll be going. Take good care here, wife. Aniya bago tumayo ng muli. I'm sorry, hindi kita maihahatid sa labas. Nakangusong sambit ng asawa niya. Tipid naman siyang ngumiti bago umiling. No need. Just stay here and rest. Aniya bago muling bumalik at ginawaran nito ng halik sa labi. Ilang sandali pa tuluyan na siyang lumabas sa silid nila. Isa sa mga kasambahay nila ang siyang may dala ng kanyang maleta habang pababa sila sa garahe kung saan naghihintay na si Jomar sa kanya. Nang makaalis na si Demetrio, siya namang pagdating ni Grandma Hermania at ng kanyang ina. Doon nanatili ang dalawa sa loob na 5 araw habang binabantayan siya. Kalalabas lang niya ng banyo matapos maligo na makaramdam siya ng paghilab ng kanyang tiyan. Napatingin siya sa kalendar. Hindi pa naman yon ang date na binigay ng doktor sa kanya pero bakit nakaramdam na siya ng kakaiba sa sarili niya? May problema ba anak? Nag-aalala lang sa lubong sa kanya ng kanyang ina. Marahan naman siyang umiling. Medyo masakit lang po ang tiyan ko, tsaka yung balakang ko rin, Mom. Parang gusto ko pong magbawas, mahina niyang bigkas. Agad na nanlaki ang mga mata ng ginang. Oh my gosh, baka manganganak ka na. Halos napapatuloy na nitong wika. Pero, walang pero-pero, Helena. Dadalhin ka na namin sa doktor ngayon din? Just wait here, okay? Nasa labas ang Tito Arman mo. Siya ang magmamaneho para sa atin. Anito bago patakbong nagtungo sa labas ng kanyang silid. Marahan siyang napaupo sa kama. Is she really going to give right now? Wala naman kasi siyang ibang nararamdaman kanina o kahapon. Bigla-bigla na lang humilab ang kanyang tiyan. Ilang sandali pa nakaramdam na siya ng pangangatog ng kanyang tiyan. At ng mga binti, kasabay ng pag-agos ng likido mula sa kanya. Sakto naman at bumukas muli ang pintuan kung saan iniluwan na ang lolo at lola ni Demetrio. Maging si Grandma Hermania kasama ng Tito Arman niya. Nilapitan siya ng kanyang ina at ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata nito nang makita ang sitwasyon niya. Oh no! Kargahin mo na si Helena. Arman, she's really going to give birth. Pagkalapag na eroplanong sinasakay ni Demetrio, agad niyang hinugot ang kanyang cellphone para tawagan si Gretchen. Subalit walang sumasagot, dahilan para kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Did something happen to his wife? Pagkalabas niya ng airport, agad na siyang sumalubong sa kanya si Jomar. Nagmamadali naman siyang sumakay ng sasakyan na nakahanda na para sa kanya. Drive fast, Jomar. Gretchen isn't answering the phone. Maotoridad niyang utos. Hindi po talaga makakasagot si Miss Gretchen, Master Colin, kasi nasa ospital po siya ngayon. Mahinahon itong wika. Marahan siyang napatingin sa lalaki. Ospital?
Why? May nangyari ba sa kanya? Ang sabi po ni Madam Aurora, nagle-labor na daw po si Miss Gretchen. Then, what are we still doing there? Puntahan na natin ang asawa ko. Natataranta niyang wika. Patakbo namang nagtungo sa driver's seat si Jomar at pinausad na ang sasakyan papunta sa ospital kung saan naroon ng asawa ng boss niya. Halos hindi pa nga sila nakapark, binuksan na ni Master Colin ang pintuan ng kotse at tumakbo na papasok sa loob. Matapos maitanong sa receptionist, agad na pinuntahan ni Demetrio ang kinaroroonan ni Gretchen. Habol niyang sariling hininga na makarating siya sa maternity ward. Agad na sumalubong sa kanya ang lolo at lola niya pati na ang ina ni Gretchen. Everyone is present in the hospital upon his arrival. "Where's my wife?" tanong niya. Pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. He was so damn worried about the pain Gretchen will feel. "Nasa loob siya, iho. Hindi pa rin lumalabas ang baby hanggang ngayon," sagot ni Grandma Marie. Napatingin naman siya sa pintuan ng delivery room bago siya muling nagsalita. "Can I come in? I want to be with my wife." Himig pagsusumamo niyang sambit. "I will talk to the doctor," sagot ng ina ni Gretchen bago sila tinalikuran. Ilang sandali pa ay nagbigay na ng go signal ang OB na po pwede na siyang pumasok. Nakahinga siya ng maluwag at mabilis na nagbihis ng hospital gown. Mabuti na lamang at napaaga ang flight niya. Kapag nataon na nagtagal pa siya sa ibang bansa, ay baka mag-isang isisilang ni Gretchen ang anak nila. Nang pumasok siya sa loob, ay kasalukuyan na nakahiga sa delivery bed. Bakas ang sakit na iniinda nito at pawisan nitong mukha. Pero nang makita siya ng babae, nakuha pa rin itong ngumiti. "You're here," mahina nitong sambit. "You're here." Tumango siya, tinawakan ng kamay nito. "Of course, I'm here for you." Masuyo niyang wika at marahan pang hinaplos ang pawisan nitong noo. "Okay, the contraction starts now. Hinga ka ng malalim, Mrs. Yamamoto." Mahinaho na wika ng OB. Gaya ng utos nito, huminga na malalim si Gretchen. Kinakabahan man siya pero malaking tulong ang presensya ni Demetrio sa tabi niya. Pakiramdam niya kahit gaano pa kahirap ang pagdadaanan niya, malalampasan niya yon kahit na hindi siya nito pinababayaan. "When I say push, you push hard, okay? Just think of it as you're having a big bowel movement." Dagdag pa ng babae. Tumango naman si Gretchen. "Now, push!" Hawak ang kamay ni Demetrio, malakas siyang umiri. Ito na yata ang pinakamasakit na naranasan niya sa tanang buhay niya. Pakiramdam naman ni Demetrio, parang mahimatay na siya sa kaba. May nakita na siyang butil ng luha sa mga mata ni Gretchen. If only he could take the pain away, then he would. Wag lang itong masasaktan. But all he could do is stand there and watch as he held her hand to make her feel she's not alone. "Okay, I can already see the head. One more push, mommy," ani ng OB. Humugot ng hangin si Gretchen bago muling umiri. "Very good. The shoulders are out. Isa na lang, mommy." Hindi mapigilan ni Demetrio na mapasulyap sa banda ng OB na nag-a-assist sa panganganak ni Gretchen. Their baby is finally going out. Gretchen made a one final push bago bumagsak ang kanyang ulo sa unan ng delivery bed. Habol niya ang kanyang paghinga habang mahigpit ang hawak ni Demetrio sa kanyang kamay. Nang lingunin niyang lalaki, napansin niya ang pamumutla nito. Daig pa nitong isang cotton band. Mukhang mas mawawalan pa yata ng malay ang lalaki kaysa sa kanya. Ilang sandali pa, pag-iyak na ng bata ang narinig nila sa buong silid. Naglakad ang OB papalapit sa kanya at nilagay sa kanyang dibdib ang bagong silang niyang sanggol. Di niya mapigilan ang mapaiyak. "Baby Dale," mahina niyang sambit. Mas lalo pa siyang naluhan nang marinig ang mahina nitong ingay pati na ang munti nitong galaw. Nalingon niya si Demetrio na titig sa anak nila habang sunod-sunod ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. "Ang cute ng anak natin, wife. Ang liit-liit ng kamay niya." Nanginginig ang boses nitong sambit. Napatango-tango naman siya. Siguro ganito din kasaya ang mommy niya nung pinanganak siya. Parang lumulobo ang puso niya sa tuwa. Hindi siya makapaniwala na mommy na talaga siya. "Thank you for bringing Dale into this world, wife. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng anak natin."
Kasalukuyang nakaupo sa rocking chair si Gretchen na malawak na balkonahe ng Yamato Mansion kung saan natatanaw niya ang napakalawak na garden sa ibaba habang nasa mga bisig niya si Dale at mahimbing na natutulog. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ang mamula-mula nitong pisngi at kumikibot ng uso. Ilang sandali pa napasulyap siya sa pagbukas ng malaking gate. Oras na ng tanghalian kaya't alam na niya kung sino ang dumating. Magmula ng mga anak siya, palaging nasa tabi niya si Demetrio. Tumutulong to sa kanya sa pag-aalaga sa anak nila kahit pamanbes ito sa opisina. Umuuwi din to sa tuwing oras ng tanghalian para sabayan siyang kumain. Sa ngayon, hindi pa sila kumukuha ng yaya ni Dale. Mas nais niyang siya mismong mag-alaga sa anak niya hanggang sa lumaki ito. Kasalukuyan din na nasa interim management ang Okamori Empire dahil hindi pa naman siya handang hawakan ng negosyo ng pamilya ng mga magulang niya. Sa ngayon ay ang kanyang ina pa ang tumatayong CEO ng Okamori Empire hanggang sa maging available na siya. Maya-maya pa maingat na bumukas ang pintuan ng balkonahe kung saan siya nakaupo. Tahimik ang bawat hakbang ni Demetrio habang papalapit ito sa kanilang dalawa ni Dale. Hinalikan nito ang kanyang sentido bago ibaling ang tingin kay Dale. "So, my little warrior is asleep, huh?" Nakangiti nitong turan. "I just fed him a while ago kaya nakatulog." Halos pabulong niyang wika. "I've brought you delicious food. Kumain ka na muna. I will carry him so you can eat comfortably." Alok nito. Marahan naman siyang umiling. "Hindi na. Ilalagay ko na lang muna siya sa crib. You can bring the food in our room para doon na tayo kumain." Suhestyon naman niya. Tumango si Demetrio. Muling nagtungo sa dining room habang siya naman maingat na inilapag si Dale sa crib nito. Nagpapasalamat siya at hindi ito umiyak nang bitawan na niya. Dala ni Demetrio ang dalawang tray na puno ng pagkain at inilapag sa mesa. Di niya maiwasan ang mapanguso habang pinagmamasdan ang sandamakmak na ulam. Daig pa yata nito ang may birthday. "Ang dami naman yan," reklamo niya. "You are breastfeeding. Dale is consuming a lot of your nutrients." Sabi ng doktor, kailan mo daw kumain ng marami. Kaswal nitong sagot bago siya nalagyan ng pagkain sa kanyang pinggan. "Pero parang nasobrahan naman yata ang binili mo. Tingnan mo nga ako, ang taba-taba ko na." Pagmamaktol niya. Tipid ng umiti si Demetrio bago tumabi sa kanya. "Hindi ka mataba. Your body is just normal. Kung tutuusin, mas sexy ka nga kayo, and even if you will get fat, you are still my wife. My love for you will never change." "Wife?" Napanguso na lamang siya. Lagi namang gantong sinasabi ni Demetrio sa kanya tuwing nagrereklamo siya sa katawan niya. Totoo naman kasi na tumaba na talaga siya. Parang dumoble pa yata ang katawan niya kaysa nung dalaga pa siya. Pero kahit gano'n ang nangyari sa katawan niya, di naman nagbago ang pakikitungo ni Demetrio sa kanya. She could still see him looking at her with full admiration like he always does. But sometimes insecurity still hit her like some normal woman does. Isa pa, kahit gano'n ang nangyari sa kanya, may maganda naman yung resulta. She has Dale now, bagay na hindi matatawaran ng kahit ano. Pagkatapos nilang kumain, sandali pa silang nag-usap ni Gretchen bago siya bumalik sa opisina. Bago siya umalis, pinatulog niya muna si Gretchen para makapagpahinga ito. Sakto naman at hindi rin kaagad nagising si Dale. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang opisina, hindi niya maiwasang mapangiti. His life now has changed. Dati-dati he can describe his life as black and white. Nakakatawa mang isipin pero ngayon pakiramdam niya para ba siyang nakatira na sa rainbow kasama ng mag-ina niya. Bawat pagbangon niya may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad na habang buhay niyang pasasalamatan. Gretchen came into his life like a thief and stole his heart. Never did he imagine that a simple one-night stand would turn into something more meaningful. One unserious marriage proposal from her would lead them into a forever bond. Mabilis lang lumipas ang mga taon. Who would have thought that Dale was now 2 years old? Marunong na itong magsalita kahit paunti-unti. But one thing that Demetrio noticed is that his son isn't as joyful as it seems. Hindi ito palang ngiti, hindi rin naman iyakin. Ngayon pa lang mukhang alam na niya kung saan ito nagmana. "Merry Christmas!" Ani ng masiglang boses ni Gretchen at niyakap siya mula sa likuran. "Merry Christmas, wife?" Tugon niya at tinarap ang babae. "I have a gift for you." Excited nitong bati bago inabot sa kanya ang isang maliit na box.
Casual niya yung binuksan sa pag-aakala na isang jewelry ang regalo ng babae. Subalit, ganon na lamang ang gulat niya nang makita na isa na yung maliit at kulay pulang stick. Dahan-dahan niyang dinampot ang stick at tiningnan ang dalawang pulang guhit. Natutop niya ang kanyang bibig. This is... Yup, I'm pregnant. You're going to be a daddy of two very soon? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang pregnancy test kit ni Gretchen. Damn, he's going to be a daddy for the second time around. Sobrang saya niya. Pakiramdam niya, sasabog ang puso niya sa labis na tuwa. Pero kaakibat ng tuwang iyon, lumukob naman ang takot sa sistema niya. Natigilan naman si Gretchen nang mapansin ang reaksyon ni Demetrio. Hindi ka ba masaya? Malungkot niyang tanong. Dapat magtatalon to sa tuwa gaya ng nangyari nung pinagbubuntis niya si Dale, but the reaction is the opposite that made her chest tightened. I am happy, wife? Sagot naman ito. Napasimangot na siya. Happy? Is that the definition of happy? You look like you just lost $1 billion contract with your face right now, Demetrio. Hindi ka mukhang masaya. Galit niyang asik. Agad na hinawakan ni Demetrio ang magkabilang pisngi ni Gretchen. Listen, wife, of course I'm happy. Super happy but I'm also afraid, Gretchen. Unti-unting kumalma si Gretchen at napalitan ng pagtataka ang kanyang reaksyon. Bakit ka naman matatakot? Huminga na malalim si Demetrio bago siya nagsalita. I know I already said I want Dale to have a sibling, pero ngayon lang talaga to pumasok sa utak ko. Both of our parents are victims of envy by their sibling itself. Natatakot ako na baka mangyari din sa anak natin ang mga nangyari sa mga magulang natin. Pagtatapat ni Demetrio. I'm sorry. I'm sorry about my reaction. I just can't help it. Ayokong mag-away ang mga anak natin. Ayokong natigil sa pagsasalita si Demetrio nang hawakan ni Gretchen ng kanyang mukha. Hindi mangyayari ang bagay niyan, Demetrio. Mahinahon niyang wika. Inamin niyang ninais niya na sa naging reaksyon na inis ito kanina pero na mapagtanto niya ako ng dahilan, agad niya itong naintindihan. Napapikit naman si Demetrio kasabay ng paghawak ng kanan nitong kamay sa kamay niyang nasa pisngi nito. I am just afraid. Masuyo siyang umiti bago marahang hinaplos ang pisngi nito. I understand where your fear is coming from, pero naniniwala akong hindi yon mangyayari sa mga magiging anak natin ang nangyari sa mga magulang natin. Palalakihin natin ang mga bata na puno ng pagmamahal at atensyon. We already learned from our parents and grandparents at yun ang gagamitin natin para lumaking may takot sa Diyos at mapagmahal ng mga anak natin. Masuyo subalit puno ng emosyon niyang wika. Mariing napapikit si Demetrio bago siya niyakap ng mahigpit. Sobrang swerte ko at ikaw ang pangasawa ko, wife. What do I do without you? Maswerte tayo sa isa't isa, nakangiti niyang turan. Kakauwi lamang ni Gretchen galing sa Okamore Empire. Ilang taon na magmula nang siya na ang humahawak sa kumpanya na naiwan ng kanyang ama. Mas lalo tuloy siyang naging abala. Mabuti na lang at naroon pa rin ang kanyang ina at tinulungan siya para kahit papano gumaan ang trabaho niya. Where are the kids? Tanong niya sa kasambahay nila na makapasok siya sa salas. Nasa taas po kasama si Master Colin, Ma'am Helena, magalang nitong tugon. Tumango siya, tumakit na sa itaas. Nasa hallway pa lang siya, naririnig niya na ang hagik-hik ni Heath at Deborah. Napangiti siya at agad na nagtungo sa may pintuan. At dahil hindi yon nakasara, agad niyang nakita kung anong nangyayari sa loob. Their eldest son, Dale, who was now 8 years old, is holding a book pero wala doon ang atensyon nito kundi nasa dalawa nitong kapatid. Heath was now 6 years old, laughing while holding his toy car. Ang bunso naman nilang anak na Demetrio na si Deborah ay may hawak na make-up at ang ginawa nitong model walang iba kundi ang asawa niya. Demetrio was like a giant, obediently sitting at the center of the room habang abala ang bunso nila sa pag-apply ng make-up sa mukha ni Demetrio. And because Deborah is still young, hindi pa ito marunong, kaya mukhang clown ng itsura ni Demetrio. Sobrang dami pang flowers and butterflies na clip ang nakalagay sa buhok nito. Mahina siyang natawa habang pinagmamasdan ng mga ito, dahilan para matigilan ng apat at sabay na lumingon sa kanya. While they and Heath looked their father, sa kanya naman nagmana ang bunso nila. Mommy! Magkakasabay na sigaw ng tatlo.
Nakangiti siyang pumasok bago isa-isa. Ginawaran ng halik ang mga ito and lastly, her beloved husband who was now pouting. Okay ka lang ba? Natatawa niyang tanong. Mabilis tong umiling dahilan para mahulog ang ibang hair clips sa buhok nito na hindi kumapit. Daddy! Sigaw ni Deborah. Agad na pinulot ni Demetrio ang mga clips at ibinalik sa buhok nito. It's back! It's back! Don't cry, okay? She heaved a deep sigh, not because she's sad or what, but because she saw how whipped her husband is towards Deborah. Mommy, Daddy looks so ugly, reklamo ni Dale. Daddy not ugly, Daddy is pretty, kontra ni Deborah. Marahan niyang hinawakan ng braso ni Dale bago to hinila pa upo sa kandungan niya habang inaayos niya ang magulong buhok ni Heath. Paano ba yan? Daddy is pretty daw, panunokso pa niya. No, Daddy looks like a clown, ani Heath at muling natawa. No, 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 Daddy is pretty nga eh. Napatingin si Demetrio sa kanya at hinawakan pang kanyang kamay. Wife, aren't you gonna save me? Tipid siyang ngumiti bago umiling. Na, you look good on your makeup. Napanguso naman si Demetrio bago humarap kay Deborah. Why don't you make mommy pretty too? Subalit agad na umiling ang kanilang bunso. No, mommy is pretty na. You lang. Nagkibit balikat na lang siya habang napailing naman si Demetrio. Lucky, you are my princess. Agad namang kumandong si Deborah kay Demetrio at nagpatuloy sa paglalagay ng lipstick sa matangos itong ilong. Huminga siya na malalim habang pinagmamasdan ng asawa at mga anak niya. Masasabi niyang worth it ang lahat ng pinagdaanan nila at wala na siyang mahihiling pa. They are on their happy phase without ending. Mga kasummer, isang napakagandang yugtong iniwan sa atin ng pagtatapos na ito. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman, posisyon o sa paghihiganti, kundi sa kapayapaan ng puso na pinaliligiran ng tunay na pagmamahal. Saksi tayo sa naging tadhana ng mga taong naghasik ng kasakiman. Si Rohel, Kevin at ang mga magulang ni Gretchen ay nagbabayad na ngayon sa likod ng malamig na rehas. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay ang pagpili ni Bianca sa isang bagong simula. Sa tulong ni Demetrio, ibinaon niya ang kanyang madilim na nakaraan upang isilang ang isang Antonia na may dalang pag-asa at kapayapaan. Pinatunayan niya sa atin na gaano man tayo madungisan ng malupit na mundo, may lakas tayong bumangon at baguhin ang ating kapalaran. At sino nga ba ang mag-aakala ng isang cold-hearted billionaire na si Demetrio ay magiging isang sunod-sunod at mapagmahal na ama kina Dale, Heath at sa kanyang prinsesang si Deborah. Bagamat binalot siya ng takot nung una dahil sa multo ng nakaraan ng kanilang mga pamilya, napaalalahanan tayo ni Gretchen na ang mga sugat ng kahapon hindi kailangan maipasa sa mga anak na ngayon. Basta, palalakihin natin sila sa gabay ng pagmamahal, atensyon at takot sa Diyos. Sa pag-ikot ng mundo ni Gretchen at Demetrio, napatunayan natin na ang pag-ibig na nagsimula sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay naging nagmatibay na pundasyon na isang walang katapusang maligayang yugto. Mga kasummer, nais po naming ipaabot ang aming buong pusong pasasalamat sa inyong walang sawang paghihintay, pagluha at pagsubaybay sa bawat part ng seryeng ito mula simula hanggang sa huli. Ang inyong mga likes, comment at support ang nagbibigay lakas sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Huwag po kayong aalis at huwag po kayong bibitiw dahil marami po kaming inihahandang bago at mas kapanapanabik na mga kwento na itiyak inyong magugustuhan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng pag-ibig at buhay. Ako pong muli ang inyong kasama, si Miss Sandra, nagpapaalam at nagiiwan ng paalala, sa kabila ng bawat bagyo, ang pag-ibig na tapat at totoo ang palaging magiging huling hantungan. Muli, maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat at opisyal na pong nagtatapos ang kwento ni Gretchen at Demetrio.